hindi lang love, love na love. What's up sa mga ka-GVs? Hindi na ba ako uuwi? Mag-enjoy ka. Maganda ka kasi. Hindi tayo inay. Tayo nanay. Ayun. O, di ba wala kayong natutunan? Gusto kita mga trabaho. Sarap yung alam mo. Mga ba sinasabi ko na. Love ko yan. Maganda ako. Promise. Hello! Maganda ko! Promise! Miss Maricel, oh my God! Kinikilig ako! Ang galing! I'm so happy! I'm so happy. O, di ba, akala mo, hindi ko alam yung mga nagba-viral sa drama ng buhay Hindi mo. ko po sinasadya niya. Hindi ko po sinasadya, Inay Maria. Ang dami kasing yata nung pasigaw mo. Regine! Opo, nag-umpisa po kay Miss Yung Reg. ganon. Opo. Oo. Pag sobra lang po ako talaga sigurong Excited, masaya at oo, excited. oo. Nagkataon lang na hindi ko kayo naabutan eh. Sana nakasigaw din po ako ng Miss Maricel! Oo. Ang lakas ng boses. Gigigil na naman ako eh. Pag masaya po ako, ganun talaga. Pero dahil din ang tanong ng bayan, bakit mo nga maging si Catherine? Nasa harap mo naman daw siya. Katatapos lang po kasi ng show sa Araneta Coliseum. Magbababay kasi dapat ako sa kanya noon. Hindi lang kami nag-abot. Kaya nasigawan ko siya ng Catherine. Catherine, bye-bye! Parang gano'n. Saka binayaran po ako doon. May bayad pala. Nakakaloka ka, bata ka. Bago pa ang mas mga nakakaloka mong kwento. Opo. Alam ko maraming kwento itong batang to eh. Opo. Baka pwede tayong mag-trip down sa memory lane mo. Sa Sampaloc ka nakatira, di ba? Opo, doon po ako Lalo ka lumaki. Opo. Paano yung mga naging experience mo nung kabataan mo doon bago ka naging talagang si Miss Angeline Quinto? Grabe naman. Sa Sampaloc po, since doon po ako lumaki, parang halos buong parte po ng buhay ko talaga doon nagsimula. Ang dami ko po kasi talagang memories sa Sampaloc since ang dami kong kaibigan doon. Halos lahat ng mga unas na nangyari sa buhay ko doon nangyari. Unang singing contest, doon po ako nag-aral. Hanggang ngayon naman po, Inay Maria, talagang... Nabalik-balikan mo Opo naman naman, kasi. opo naman. Saka kasi yung mama bab ko po, yung nag-adapt po sa akin. May bahay pa po kasi siya doon na iniwan sa akin. So, yun po yung binabalikan ko madalas. Kung saan po ako lumaki. Nakakaloka yung experience na yun. Binabalik-balikan mo siya kasi syempre binigay siya sa'yo nung... Iniwan po sa akin nagpalaki ng mo, mama ko. Diba? Opo. Tsaka Sampaloc po kasi talagang pinagmamalaki ko kung saan ako nagsimula. Diyan talaga yung Tama lugar na yun. nag-umpisa ako. Ano ang pakiramdam na sa'yo pinakanta ang Miss Manila? Unang-una nung narinig ko po kasi yung song na yon at sinabi nga nila na ako ang magre-record. Siguro dahil laking Sampaloc din po at laking Maynila, kaya siguro ako din po yung naisip nila. Oo. Parang yung kwento kasi nung song na yun, parang about sa pangarap din eh. Na nagsimula ka sa simpleng buhay, tapos hanggang sa unti-unti, nandun ka na sa tugayog ng pangarap mo. Parang Miss Manila, parang pinagmamalaki mo yung Maynila talaga. Tsaka sinulat talaga kasi siya, Inay Maria, para dun sa isang show na ginawa po para sa Miss Manila. Pero alam mo po, Miss Maricel, isa sa mga songs na talagang sobra akong excited na i-record noon, yung binigay po sa akin na magawan ko ng version, yung kantang Saan Darating ang Umaga by Nako. Sir Raymond Lauchenko. Yan ang gusto kong ikwento sa'yo. Yes, Yan. kasi napanood ko po siya, parang bata pa lang ako. Tapos, ang ganda-ganda kasi nung theme song. Oo, Tapos, no? nung nagkaroon po ako ng trabaho sa ABS-CBN, pinakanta po sa akin ni Sir Deo Endrenal, yung pelikula niyo ang naalala ko. Sabi nila sa akin, maupo ka. Sabi niya, pakinggan mo to, huwag kang magsasalita ha. Sabi niya, tapusin mo yung kanta. Habang pinapakinggan yung kanta, pumipikit akong ganyan, napapaiyak ako. Nandiyan na yung mga tears and souvenirs ko. Sabi ko, nakakaloka, parang anghel. Sabi ko, sino may parang anghel? Ano ba yan, tao ba yung kumanta? Sabi ko, sigurado kayong tao yan? Kasi ang taas ng boses mo. Yung Ang taas talagang, po nung ginawa ng kantang iba. Napaiyak mo ako. Thank you po. Sa ganda ng Thank you boses po. mo, grabe ka, bata Salamat ka. po. Alam niyo po, nung nirecord ko yung kantang yan, natapos ako sa recording studio ng mga mag-7 a.m. ng umaga. Sa sobrang dami pong revisions na ginawa dun sa song para mas mapaganda pa namin. Actually, hindi po ganyan talaga yung original key. Pero dahil may hinahanap sila na parang saswak po sa mga eksena nung paggagamitan na teleserye, kailangan natin marinig yung pinakamataas ni Angeline. So kaya yun po yung my God. kinalabasan. Saan Darating Parang Umaga. angel talaga. Ano, Thank you kumanta po. ka, maganda talaga dahil. Bakit Oh, ayan ba na. pinatagpo? Ang ganda-ganda nung
song na yun. Ang ganda-ganda ng song. Sa totoo lang, Inay Maria, ang dami kong kinitang dollars. Talaga? Nire-request po sa ibang bansa. Oo, Hinahanap nga po kayo. Sana sila doon nandun naglalaba. Di mas malaki kinita ko kung kasama ko kayo. Tayong dalawa Angelique yun. Quinto and Miss Maricel Soriano. O, di ba? Anong iisipin nila? Papasok pa lang po tayo ng stage, sinasampal nyo na ako. Di ba? Ang laki ng bab. Ay, basta sampalin si Angeline, bayaran mo na yan. Yung At ang nagparinig sa kinalata. inyo, Inay, kaibigan mo? Kaibigan ko. Tapos sabi niya, oh, hindi ba? Ang husay. Ganyan sila sa akin. Hindi siya mahusay. Napakagaling niya. Natutuwa Sabi ko, naman po ako na napaganda namin magsi 7 a.m. at nagustuhan niyo yung kanta. Ay, ang ganda. Kahit paulit-ulit, okay sa akin. Ulit-ulit ko yun, ulit-ulit, ha? Opo. Pag gusto mo mag-meditate o ano, ganyan mag-relax ka lang, pakinggan mo lang yung kanta. Nakakaloka siya. Anong pinakamahirap na kanta na kinanta mo? Pinakamahirap. Isa po yun, yung sandarating ang umaga. Oo, pero grabe Kasi mahirap ka. siyang kantahin ng live. Pero siguro masasabi ko po yung medyo pakinggan, pero yung Patuloy ang Pangarap ang isa sa pinakamahirap na kinanta ko. Original song ko po yun, na isinulat po ni Sir Jonathan Manalo para po dun sa Grand Finals ng Star Power kung saan po ako nanalo dati. Bilang isang singer, na-curious ako, ano-anong mga pinakikinggan mo pag malungkot ka, wala ka sa mood? Siguro sa mga Pinoy kasi talaga parang likas na ganun tayo. Yung Oo. pag malungkot ako, gusto ko yung mas malungkot pa yung pinakikinggan ko para maiyak ko, parang ganun. Hindi, totoo, tama yun. Di ba? Parang Kasi ano mo, gustong-gusto kailangan mo nating- talagang ilabas para hindi mo na siya kargahin. Opo. Ang bigat kasi dalhin, di ba? Pag ako malungkot, madalas po pinakikinggan ko yung song na yung I Am What I Am. Ito si Angeline, oh! Ano ba yan? I Am What I Am o kaya yung Shake Body Body Dance. Pa yung mga kantang yon, pag sobra namang good mood ako, Ayun. yan ang mga pinakikinggan ko. Yun. Pag tipong nagwawalis ka ng bahay, ganyan. Wala kang trabaho sa bahay lang. Ganun. Favorite love song mo ngayon? Ano? Mahilig po kasi ako sa mga classic OPM. So ngayon, yung gustong-gusto kong, madalas kong pinapakinggan po yung Tunay na Ligaya ni Sir Ariel Rivera. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Ganun lang, di ba? Ang simple sa kanya. Umagapon kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Shake Body Body Dance. Nakangangana ako. Bumalik sa Shake Body Body Dance. Nakangangana ako eh. Kasi, ang galing, no? Walang effort, no? Nakaupo pa yan. Sa totoo lang, nung nalaman ko na magkakaroon ng chance na eto, yung ma-interview niyo po ako, talagang yun na yung laging nasa Spotify ko. Oo. Yung mga iconic na sayaw nyo, yung mga iconic na Diyos ko, anak. Wala namang sinabi yung mga ginawa Yung- ko dyan sa boses mo, Aray no? ko. Kung mabibigyan Ikaw na ng- isang may ganyang boses, wish ko nga makakanta eh. Talaga po? Hindi ako marunong kumanta talaga. Hindi ko sa'yo nakaka-carry ako ng tune, pero hindi ako yung ganyan. Hindi ako professional. Pero yung naririnig ko sa mga pelikula nyo dati sa Inday Botek, boses nyo Oo, talaga, so boses ko. nire-record nyo po talaga yun. Kaya lang takot ako humawak ng mikropono. Bakit po? Eh baka walang lumabas. Nahihiya ako, yung gano'n, may hiya factor ako eh. Opo. Pagdating sa pagkanta, Oo. bilang isang Miss Maricel Soriano, dream nyo ang makakanta. Mm. Simula Hindi po naman bongga. dati. Oo, Ba't parang ako rin nagtatanong? Hindi, Parang okay baliktad lang. Okay lang yun na, dream ko yun. Pero tinanggap ko naman na hindi ako gusto ng kanta. Kaya gusto nga nakikinig. Opo, Na opo. mga kumakanta, nakanganga ako. Opo. ngayon. Yung- Pero alam mo, Inay Maria, ako, kung tatanungin nyo ko, ano-ano ba yung mga nasa bucket lists ko? Ang isa sa mga nasa bucket lists ko, ang masampal nyo. Ay, huwag ka naman gano'n, anak. Totoo po. Alam niyo po kung bakit? Ito seryoso to ha. Kasi lagi ko pong naririnig before, nung nag-uumpisa po ako sa industriya ng showbiz, hindi ka ganap na artista kapag hindi ka nasampal ni Maricel Soriano. Uy, saan naman ang galing yan? Naririnig ko lang po sa mga Wala, tao. huwag mong pansinin yun. Huwag mong pansinin Inay. yun. Hindi totoo yun. Para maging ganap na artista ako. Sampalin niyo na ako. Diyos ko, pero nag-artista ka din, di ba? Minahal ko po ang pag-arte dahil sa inyo. Oo, di ba? Totoo yun. At saka Kasi kayang-kaya mo, sumali anak. po ako ng singing contest kasi hilig ko po talagang kumanta. Kaya parang wala naman po sa isip ko dati na umarte talaga. Pero nung nakita ko nga yung mga pelikula niyo, sabi ko, parang gusto ko maging ganun. Kayang-kaya mo. Gusto ko Kayang-kaya po mo din, talaga. anak. Kasi
Yan ang sinabi ko kay Gary. Sir Gary, Oo, sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya, I'm having a hard na English speaking, di ba? Opo. Oo, mahirap. Mahirap kausap pag nosebleed ako. Nosebleed yun, nosebleed. Pero sabi niya, I'm really having a hard time to cry. Sabi ko, Gary, ikaw ang nagsusulat ng mga lyrics ng kanta mo, di ba? Sabi niya, so, alam mo kung anong kanta yung masakit, Yes po. yung ang lakas ng tama. Mm-mm. Kasi iba yung pinaghugutan mo noon, di ba? Bakit hindi yun ang pakinggan mo? Sabi ko, yun ang papakinggan mo para matamaan ka. Sabi ko, dahil nga ikaw ang nakakaalam Opo. ng mga kantang yan, ikaw lang din ang pwede magsabi sa sarili mo na, eto yung walang yung kantang yan. Hindi, walang yung kantang yan. Walang yung kanta yan. Kantay mo nga yung walang yung kantang yan. Ang pangit naman. Swak na swak sa drama at comedy. Anong mas na-enjoy mo? Mas na-enjoy ko, comedy po. Nagustuhan mo? Opo naman, comedy. Kasi Bakit parang ayaw mo ng drama? hindi naman po sa ayaw ko, pero yung personality ko po kasi, mas masiyahin po ako. Oo Mas nga. gusto ko ng magulo. Masaya. Yung tipong, ayoko ng masikip. Eto na naman kami. Ayoko ng mabaho. Ayoko ng walang tubig. Ayoko ng putik. Alam niya yung dialogue, may gali, ano ba yan? Bakit alam mo lahat yun? Pagkakasalansan ng mga kasi, dialogue. totoo naman, sobrang minahal ko lahat ng pelikula niyo. Oh my Totoo. God, talaga ba na? Opo. Ako kasi, Miss Maricel, sobrang vocal ako sa mga taong hinahangaan ko pagdating sa pagkanta, sa pag-arte. Yan. Born to Love You, ang unang mong Pelikula, pelikula. yes Tama. po, inay. Naging mahirap ba para sa'yo ang translation bilang singer to actress? Alam niyo, sa totoo po, sobra. Kasi parang nakailang workshop po ako noon bago po ginawa yung movie na to na Born to Love You. Siguro mga 2 workshops po yung ginawa ko. Parang ang hirap po sa akin kasi lahat ng mga linyang binibigay nung director or nung writer, parang laging may tono. Yung hindi ko maalis. Yung parang, saan ka pupunta? Kumain ka na ba? Laging may tono yung hindi ko alam bakit ganun. Parang yun po yung naging problema ko nung una pag umaarte, may tono. may tono. Siguro kasi hindi ko pa magawang natural po yung Oo. pagkakasabi. Dapat ganyan. ganito, tip lang to tip. Opo. Magkano po yan? Mura Tip lang pala. ito, anak, tip lang. Pag ganyan, huwag mong iisipin yung kumakanta ka. Huwag yun. Opo. Ang isipin mo palagi, nag-uusap tayong ganito. Yan, yung ganitong usap lang. Yung pagiging kaya mo. natural talaga Oo, pala. talaga. Yung ano lang, yung hindi ka umaarte, yung totoo lang. Yung ganun lang. Kasi dahil yun nga po yung unang movie, yung parang ang daming camera, ilaw, di ba? Oo, Parang na medyo ano ka, no? nagpe-pressure po ako talaga. May pressure. Dapat kasi nirelax ka muna nila. Opo. Dapat, para relax na relax ka. Yung ganun lang. Tapos wala lang to, Angeline, ano lang to, parang naglalaro lang tayo dito. Lalo pag sinasabi na, Inay Maria, yung kailangan ito, humugot ka ng emosyon. Yan, natataranta na ako pagka ganun. Wag daw. Enjoyin mo. Kasi ito yung chance para ma-release mo yung dala-dala mo. May dala po ako ngayon. Kunin nyo nga sa van. Hindi, sasabihin ko sana yung paborito niyang pagkain, crabs. Alam ko paborito niyang pagkain, mga alimango, alimasan. Oo, mukha ko ganun. Seafood pala, paborito niyo. Mm. Paano po kayo nagsimula sa industriya ng showbiz? At tagal ng 6 years na pala, kung binabaliktad mo na naman. Ako na naman ang ini-interview mo. Sumasagot naman si Inay Maria. Sumasagot naman ako talaga. Ang haba lang pupuntahan na itong interview na ito, di natapos. Pag tinanong ako ni Miss Maricel, tatanungin ko din siya. Walang ginagawa. Magkaintindihan nga tayong dalawa. Ano? Hindi ko gusto yung mga kinikilos mo dito sa bahay natin. Bakit? Oo, tinanggap ka ng papa. Pero wag na wag kang maka-arte-arte na alam ko sino ka dahil sabig ka lang dito. Ganyan ang sasabihin ko pag hindi ko gusto yung artista, Miss Maricel. Sabi ko sa inyo. Talaga? Pag di ko gusto. Yesterday to Sasabihan ko siyang tomorrow yan, ganyan. di ba? Alam mo yung dialogue? Alam mo yung dialogue? Naloloka ako? Alam mo yung dialogue? O, syempre, parte ka rin ng very iconic na Four Sisters and a Wedding. Inakala mo bang magiging very iconic ang movie na yon? Opo naman, nung una pa lang kasi alam ko na napakaganda ng movie. Pero hindi ko naman inasahan po, Inay Maria, na makakasama yung ilang mga linya namin doon nung nanay ko. Kasi Talaga? si Tita Ngayon? Carmi Martin po kasi yung naging nanay ko doon. Oo, si Carmi. Opo, tas parang ang natatandaan ng mga tao yung surname namin, yung apelido ko doon. Kasi yung apelido ko po doon ay Bayag. Oo, hindi nga nila makakalimutan. Opo, so
Princess Antoinette. Bayag. Buti maganda pagka-pronounce mo. Pero yung bayag po kasi na yon, yung sa amin, yung mga babangong bayag. Malinis na bayag, gano'n. So, hindi naman ikakahiyan. Alam mo, syempre. Kami yung mga bayag ng malinis. Alam mo, ganyan. ikaw, naughty ka. Naughty girl ka. Sinabi kasi din. Pero cute. Oh. Oo. Maganda yung gano'n. Thank you po. Cute naman Ayun. siya. Oo. Yung may mga bayag dyan, kami yung Teka muna, may malilinis. tatanong ko siya, happy ka ngayon, no? Opo naman, syempre kasama ko Hindi, kayo. hindi lang yung ngayon. Yung happy ka kasi nakikita ko sa mukha mo, happy ka. Opo naman, opo Oo, naman. happy ka sa Opo. life mo. Opo. Sa Kontento mga bata po. mo, mga anak mo. Yes po. Diba? Opo. Kitang-kita kasi, you're blooming. Thank you po. Oo, Salamat ganda. po. Madami-dami ka ding naging leading man. Mhm. Tama? Coco, Paolo, Sam, Enchong. Sino favorite mo? Baka naman may magtampo pa sa hindi ko naman. Oh my God. Lahat naman sila. Showbiz yung sagot. Showbiz na showbiz. Hinuha ko na kayo. Alam ko showbiz yung sagot ko, pero lahat sila. Lahat naman sila. Pero masasabi ko po si Coco, kasi si Coco, si Sam, tsaka si Paolo, kasi sila po talaga halos yung ginagawa po kasi namin, Inay Maria, yung Born to Love You, kasabay po niyan, ginagawa din po namin yung teleserye na kahit konting pagtingin, kasama ko si Sam at si Paolo Avellino doon. So, silang tatlo kasi sila din yung matagal na nakasama ko po sa pelikula at teleserye noon. At sila din yung mga unang, yung nag-guide sa akin sa pag-arte, ganyan. Pag di ako komportable. Oh, very lucky opo. ka. Yes po. Oo, mabait sila. Sobrang diba? maalaga sila. Tawan-tawan naman ako Thank sa'yo, you, Ben. Angeli. Saan po? Saan po? Sa lahat. Masarap po sigurong pakinggan pag nagre-record ka, no? Kung gusto nyo po, pag wala po akong trabaho, gusto nyo, papuntayin nyo po ako sa bahay nyo, tapos kanta lang po ako ng kanta. Magano tayo. Yung kahit nasa CR kayo, andiyan yan ka lang. Bakit ba pinagtagpo? Kanta lang ako ng kanta. Hindi, punta tayo nung ano ba yun? KTV. Ayoko doon, Miss Maricel. Gusto ko sa bahay nyo. Feeling. Wala akong wala akong gano'n yung mga sound, gano'n. Magdadala po ako. Ayun. Magdadala. May songbook ako eh. Ay, talaga ba? Meron po, oo. Hindi nga, walang keme to. Totoo po. Alam mo, mahihimatay ako. Magkano po? Ha? Ay, magkano gusto mo? Hindi, magkano papunta sa inyo, Miss Maricel, para alam ko yung nadadaling kong Ay, madali. pera. Madali lang. Magko-commute lang pala. Hindi, Madali totoo lang. yun, Inaya. Totoo, hindi ako nagbibiro kung gusto nyo. May concert sa bedroom ko. Tapos ang gagawin nyo po, pag-uusapan natin, ilang kanta po ako ngayong araw. Halimbawa, Lunes, o Angeline, 10 kanta ka ngayon na, bukas Tuesday, 5 lang. Yung 10 kantang yon, lilista nyo na para aaralin ko lahat. Ay, may gusto ko Opo. pakanta sa'yo. Ano po? Yung kay Whitney. Whitney Houston? Ano pong song? Why does it hurt so bad? Ano po kanta yun? Yung kanya yun eh. Anong title po yun? Hindi ko alam. Why does it hurt so bad? Why does it hurt so bad? Sige po, aralin ko po yan. Aralin. Yung live version. Live version. Why does it hurt so bad? Alam mo? Ay, dadating naman siya eh. Doon mo gawin. February 25? Oo. Sige nga. Ako po 26. Hindi nga. Opo, November. Bumatag. Pero at least magkasunod, 25, 26. Oo. Di ba? Magkasunod tayo. Opo. 25, 26, Opo. di ba? Isa rin sa mga ikinagulat ng madami ay ang devosyon mo poong Nazareno, di ba? Opo. Paano at bakit ka naging deboto? Yung pagiging deboto ko po sa Nazareno, nag-start po siya na sobrang bata pa po ako eh. Ilang taong ka? Parang mga 7 years old. 7 years old po kasi ako, si Mama Bob po. At yung mga kapitbahay po namin sa Sampaloc, kung saan po ako lumaki, talagang every year, pag January 9, pumupunta po kami sa Quiapo ng nakapaa, naglalakad kami, sumasabay sa prosesyon. So, nung kabataan ko po, parang yun po yung lagi kong naalala kapag January 9. Na pag January 9, kailangan nasa Quiapo ako. So, simula nun, lagi po akong sumasama sa mga kapitbahay namin. Then, nung time na medyo tumatanda na ang mama, syempre hindi niya na rin po kayang sumama sa prosesyon, dun po ako nag-start sumampa. Yun po kasi yung way ko na mapasalamatan yung mahal na poon. Kasi napakarami din pong mga dasal ko yung ibinigay sa akin. Hindi kilabutan naman ako. Ang daming Kilabutan prayers, talaga ako. ang daming prayers na binigay sa akin. Dinasal ko po kasi dati na sana magkaroon po ako ng regular na trabaho sa pagkanta. Kasi gusto ko pong magkaroon ng ipon para
Pag kumikita na po ako, pag meron ako regular na trabaho, matutulungan ko po yung nanay ko sa mga gastusin namin. Napakabait mo naman bata ka. Yun po yung isa, yun yung unang-una kong dinasal sa kanya. Sana magkaroon ako ng trabaho, yung kahit magbanda, yung lounge singer sa mga hotel. Kaya lang kasi nung time na yon, Inay Maria, hindi ako tinanggap nung ilang mga hotels kasi underage pa po ako. Wala pa po akong 18 years old. So, hindi ako nagkaroon ng work na maging lounge singer sa mga hotel. Pero maganda yung gano'n. Tahimik lang kasi payapa. Yes, opo. Di ba payapa? Opo. Talagang Tapos, feel na feel kasi mo yung... nung time na yon, may ibang mga kaibigan din po ako na nagbabanda. Nakikita ko po kung paano sila sumweldo. Hati-hati pa sila. So parang ako, kung magbabanda po ako, parang baka wala pong matira sa akin na maibigay ko din sa nanay ko. Kaya ang ginawa ko, sumali po ako ng mga contest. So, at least pag nanalo ka sa contest, Paano ka ba naman sa'yo hindi lang yung, mananalo sa contest kung ganyan ang boses mo kaganda? sa'yo di lang ba? yung pera mo. yun po doon nag-start. Doon po nag-start. Ang galing na nangyayari sa'yo. Yes po. Thank you, Lord. Oo, talaga. Siya lang Yes talaga. Nakilala ka talagang ng bonggang-bongga sa Star Power. Star Power po. Ayun. Pero ang hindi nila alam, yung mga karamihan, may ilang contest ka na palang nasalihan. Madami-dami na din po. Before Oo. po ako nag-Star Diba? Power. Star for a Night, ang una sa TV. Opo, 11 years old po ako noon. Wow, ang baby mo pa. Ilan taon ka na ba ngayon? 60. Magsi-60 din pala. Lahat na lang kay Miss Maricel. Aray ko. Sakit ng tiyan ko. Aray ko. Sa 26, magsi-60 din. Idol talaga. Ikaw talaga. 35. Oh, ang bata ka pa 35 pala, po. no? Kwento mo naman kami. Kamusta ang experience mo doon? Kasi bagets ka pa, di ba? Opo, Nung nag-start 11 ka. years old. Kasabay ko po doon si Sarah Geronimo. Si Sarah Opo. Geronimo, isa ring babaeng mahusay kumanta, Opo, di ba? yes. Nakakaloka. Si Sarah po kasi, Inay, bali, nung elementary po ako, schoolmate ko siya, si Sarah. Ahead lang po siya sa akin ng isang taon kasi grade 6 siya, ako mag-grade 5. Naging choir din kami dati sa school namin. Then, yung time po na dumating ang Star for a Night, nagkasama kaming dalawa doon. Siya po yung nanalo nung grand finals. Siya po yung nanalo doon. Ano na yan sa'yo? Paus ka ba, no? Hindi po, natalo. Para talaga sa kanya yung gabing yun. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung contest na yun, ito hindi ko kasi ito na-share sa iba, baka wala pang nakakaalam. Nung time na nakasali, nauna po kasi akong nakasali kay Sarah sa Star for a Night. Then, one time, nakita po ako ni Mami Divine, si Tita Divine, yung mami niya. Parang inaantay niya ata si Sarah sa baba ng school namin. Tapos tinanong ako ni Mami Divine, sabi niya, "Uy, Angeline," sabi niya, nakita kita, parang nakita niya ako sa TV or sa dyaryo na nakasali po ako sa Star for a Night. Tinanong niya po kung paano sumali doon ni Tita Divine. So, sinabi ko kung paano sumali. Sabi ko, dito po ako nag-audition sa office po ng Viva, dito pa sa A. Rodriguez dati, di ba po, yung office nila dyan. Tapos, kailangan pong magdala ng resume, mga ganyan. Tapos, yung -1 na tape or CD. Kasi, isasali niya nga daw po pala si Sarah. So, nung sinabi ko yun, parang ako pa yung gumawa ng pagkatalo ko dahil tinuro ko kung paano sumali. Sinabi ko kay Mami, di ba? Sabi ko, ay, natalo pa ako ni Sarah. Alam pa, di ko na sinabi, paano sumali dito. Pero sobrang Parang- close po kami talaga before, Oo. bata pa lang kami, pati yung mama namin. Maganda. Pero alam mo, anak, nakakatuwa ka kasi sa'yo. Nakukuha mo pang tumawa na ganyan. Hindi tinuro, isang milyon din yun, no? Kasi nung nanalo po si Sarah, nag-aantay ako, baka may commission. Nag-aantay ako kay Tita, di ba baka may commission ako, Tita, ako po nagsabi sa'yo, para sumali mo, bigyan mo naman ako niyan, no? Kahit 50K lang, oh. Joke lang. Alam mo, dapat gawa ka ng movie na ganyan. Oh, Kasi sana hindi mo po. alam na nakakapag-comment, tawan-tawa nga ako eh. Alam mo, maganda tayo magkasama sa ganyan. Ay, oo naman! Diyos ko, Miss Maricel! Miss Maricel, Diyos ko talaga. Diyos ko, Lord, talaga. Dami sinasabi. Tapos tumatayo. Gusto ko yun. Ano, Miss Maricel ka na, Miss narinig yun na yan Maricel. kay Inay Maria. Ha? Sana magkaroon ako ng project. Diyos Sana ko. magsama tayong dalawa. Yun ang gusto ko. Ay, Di ba? masakit yung ulo ko. Oo. Hindi na kinakaya, Miss Maricel. Sandali lang. Yung schedule muna natin dun sa pagkanta sa inyo. Oo. Sa bahay niyo pala. Oo. Tsaka magaling po ako magluto. Opo, kung ano gusto niyong paluto sa akin, basta kaya ko. Basta kayo pumamili nung kailangan. Oo.
Siyempre naman, Diyos ko, ano ba? Ang pangit naman po, may mga dala akong gulay papunta sa bahay. Bili ka ng alimango, galing farmers, may dala ako. Baka di ko papasukin sa subdivision yung kakahiya naman yun. Di pa matuloy Tuwan-tuwa yun. ako. Ano ba itong batang to? So, magaling talaga to. Masakit yung ulo ko. Sigurado ba kayo sa Sampalok? Masakit yung ulo ko. Pagkatapos nun, nag-MTV ka din. Magandang tanghali bayan. Yan. Opo. Ikaw ang winner doon. Yes, Oh, opo. di ba? Meron naman pala eh. Nanalo Diba? din. Mami, di ba? Inalaman ng komisyon. Yung MTV po, ang title po kasi niya, Teen Pop Star. So, para ang nangyari po kasi noon, may mga icons kami na ginagaya. And ginaya ko po nun si Miss Regine Velasquez. So, isa po ako sa nanalo doon. Actually, may katay po ako noong time na yun. Dalawa kaming nanalo. Si Sherilyn, naalala ko pa yung pangalan niya. Opo. Dalawa po kaming naging winner doon. And then, ito ang naging Star Power. Star Power po, Yun. yes. Ang tagal din ng journey niyo dito. Halos 18 weeks, no? Almost 18 weeks, opo. Parang gano'n. Ang inere po nun, nun. no? Opo, ilang buwan din po yun. Oo. Anong interpretasyon mo nung, siyempre, pinanganak mo na yung dalawang anak mo, di ba? Wala ba sa likod ng mind mo na sumagi sa'yo na, ito ba ang mundo na ipapakita ko sa mga anak ko? Yung industriya po natin. Oo, industriya natin. Tsaka yung yung COVID, parang COVID baby sila, no? Si Silvio, 2020, parang, 2022 diba? ko po kasi siya pinanganak eh. Pero kasi nung pinanganak ko po si Silvio, awa ng Diyos, hindi na din po ganun kahigpit Oo. sa atin, sa mga tao. Si Silvio po, pag nakikita niya po akong kumakanta sa TV, tuwang-tuwa siya. So, kinikilig ako. Kinikilig ako. Tapos, minsan uuwi po ako galing trabaho. Pag nakita niya po ako naka-makeup, katulad nito, pag uwi ko, sasabihin niya, Mama, nag-sing ka sa ASAP? Ganun ang lagi niyang tanong. Kasi alam niya, every Sunday may ASAP. Ako naman, parang, kung makita din po ni Silvio or ni Sylvia na ganito yung trabaho ko, parang magiging proud pa ako at gusto kong ipagmalaki sa kanila na talagang ito din yung gusto kong trabaho dati. Yung maging singer, maging professional singer na kahit pa paano binigay naman sa akin ng Panginoon. Oo, di ba, anak? Napaka-bless. Sobra po. Sobra. Talagang binigay ni Papa God, no? Mahal na Opo. Nazareno ang mga hiling mo. Mm-mm. Talagang dapat talaga pag humingi ka, kumatok ka talaga ng malakas. Totoo At yun. ikaw daw Pag ipagbubuksan. kumatok ka talaga. At alam niya yung nasa heart mo eh. Nakakatuwa ang pangalan nila, Silvio, Sylvia. Mukhang Di ba? kambal, di ba po? Oo, parang pang kambal. Silvio Di at ba? Sylvia. Bakit nga ba Silvio and Sylvia? Silvio, nung una po kasi, akala ko yung magiging first baby namin ni Nonrev, yung husband ko po, akala ko baby girl. So, Sylvia po kasi ang name ng mama ko. So, sinunod ko po sa pangalan ng mama. Eh, nung nalaman kong lalaki, sabi ko, ayoko na mag-isip ng ibang pangalan, pero gusto ko medyo pangalan pa din ng mama. So, Silvio. Oo. Kaya nung nagkaroon ng babae, baby girl, Sylvia. Sylvia. Opo. Halos 2 buwan na lang, first wedding anniversary. Oh my God, na. ang bilis! First wedding anniversary agad. Oo. Parang kailan lang, no? Ang bilis naman. Ang bilis ng panahon. Kamusta ang buhay may asawa? Ngayon, meron na po akong kasama na nagdidesisyon para sa, Oo. alam niyo yun? Samantalang mo araw, di ba, ikaw lang Ako lahat. Opo. Tapos na ang Mahirap kwento. din naman po yun. Oo, mahirap talaga. Pero kasi si Nonrev, sobrang magkaiba po kasi yung personality naming dalawa. Medyo tahimik siyang klase ng tao. Ako po yung medyo maingay, ganyan. So, swak naman. Kasi kung pareho naman kaming maingay, parang di rin naman po maganda, Oo, di ba? hindi maganda. So, yung kung ano po yung mga, siguro, kung ano yung mga bagay na kailangan ko talagang ginagawa sa bahay, siya po lahat yon. Like yung pag wala po ako sa bahay at kailangan may maiwan sa dalawang bata dahil may trabaho ako, siya yan. Kailangan magpaligo sa baby, siya yan. Babe, kailangan na ng grocery. Understanding nyo, ha? Opo. Babe, kailangan ng grocery, ha? Medyo konti na lang yung gatas nung dalawa. So, siya din po yan. Tagalista. Kasi yun yung hindi ko laging nagagawa dahil sa
sa trabaho po natin. May parating ka na bagong blessing na naman. Ako, Diyos ko, to bata to, puro blessing, ha? Ang happy home. Ang happy home, yes, ang happy home si Dayan Hilario. Oh my God. Pwede mo na kaming makwentuhan tungkol dito, pwede? Yes, yes po, Inay. Sobrang excited po ako dito sa movie na gagawin namin. Kasi yung buhay po kasi ni Dayan Hilario, isa po siyang community nurse. Ako po yun. Ako po si Dayan Hilario. And wala kasing ibang gustong gawin si Dayan, kundi ang makatulong sa kapwa, sa mga kapitbahay niya. Parang feeling niya siya lagi yung tagapagligtas ng mga tao. Eh kasi sa totoong buhay ko, parang feeling ko ganun ako. Basta may matutulong ako kahit kanino gagawin ko. Parang, so parang nakikita ko yung totoong nangyayari sa akin dun sa buhay ni Dayan Hilario na ang tapang, parang hindi basta-basta umaatras sa mga pagsubok, ganyan. So, ito pong movie na to, hindi ko siya masabi na drama, parang comedy drama, parang ganun po siya. Comedy drama po. Kasi hindi naman din po mawawala yung mga kalokohan, syempre. Ay, oo, di ba? Sa buhay natin, di ba? Sa buhay natin. Yan ang nagbabalansi sa atin. Sabi nga nila, laughter is the shock of solver of life. Yes. Diba? At isa pang gusto kong sabihin sa'yo, na favorite kita. Totoo. Oo, bakit mo ka ba nang etching ako? Tawad-tawad siya. Totoo! Oo nga, ano po? ka ba? Oh my God, bakit? Oo, yun, gusto ko sabihin. At maraming salamat. Oh my God. Thank you so Thank you much. po, Inay. Salamat. Anak, thank you. Oh my God. Thank you, ha. Kinikilig ako. At syempre po sa inyong lahat, sana nag-enjoy kayo sa aming chikahan, na pareho ho kaming dandalera, pareho. Marites na marites ho ang dating namin. Maraming salamat po at maraming salamat. Huwag niyo kakalimutan yung nakasulat dito. Okay, bye-bye. Inay! Thank you po. Anak,